Hi everyone, this is Makurin channel. Thank you for visiting our channel. For this video guys, bisitahin natin guys ang ating mga succulent arrangement, kung ano na ba nangyari sa kanila. Guys, ang ating unang i-update guys, ito yung ating this year guys, yung kauna-unahan nating ginawang arrangement. Ito guys. Ito guys ang itsura niya guys. So far so good naman siya. Sa arrangement na ito guys, dahil ito yung ginawa ko ito siguro around February, so medyo stable na siya. Sa arrangement na ito guys, so far so good naman guys, wala nagbabaybay na succulent. Ito guys, ito yung itsura niya. Although yung pagkagawa natin ng arrangement nito ay siksik siya, talagang wala siya masyadong giwang or space sa pagitan ng mga succulent. Ganito ang itsura niya guys, pero nakaka-survive siya guys kahit na sobrang init ng panahon. Ito guys. Next naman natin guys na i-update ay ito guys, ito yung ating ginawan low budget succulent arrangement guys. Kaya sinabi natin guys na low budget succulent arrangement ito guys ay yung kung ano available na material guys yung ating ginamit dito sa arrangement na ito. So yung lahat ng succulent niya ay lahat ay pinurpigate natin na succulent, and then itong stand na ito guys ay itong stand na ito guys ay matagal lang siya dito sa bahay, walang gumagamit or hindi natin ginagamit na stand. So naisip natin guys ay lagyan na stand sa loob na malaking pots. So yung ilalim ay arrangement, and then sa ibabaw guys ay pwede natin na patungan ng another arrangement. Ito guys na low budget arrangement na ito guys ay ginawa natin around June or July na. So hindi pa siya stable guys. So dahil hindi pa siya stable guys, at itong arrangement na ito guys ay nakalagay dun sa atin temporary greenhouse dun sa harap ng bahay natin. So ilang beses siya guys na nabasa ng ulan. So dahil hindi natin na control guys yung dilig niya, mayroon ilang echeveria, tatlong echeveria yung guys yung nagbaybay dito sa lugar na ito. Dito guys ha, lugar na ito meron ditong succulent echeveria, nagbaybay siya, and then dito din, and then recent naman guys meron din nagbaybay dito na succulent. Dito pinaltan lang natin siya guys na succulent dahil masyadong pansinin guys na merong space dito. Yan guys, and then yung ating guys na dusty rose dito guys, nakakaroon na rin ng baby sa ilalim. Yan guys ang itsura ng ating low budget succulent arrangement. Yan guys. Ito naman guys ay another arrangement na ginawa natin guys ngayon summer. Ito guys, so meron dito guys diba? Ito naman ay si Peachy Bride. Then ito guys, okay guys, yung ating string of pearl dito kumakapal siya. So dahil yung style lang ating pagka-arrange dito ay medyo hindi natin siya siniksik na medyo merong mga space sa pagitan ng mga succulent. So yung string of pearl natin guys ay free siyang dumami or kumapal dito. So okay din guys, dahil hindi siya punong-puno ng succulent. So far so good guys, wala nagbaybay na succulent dito. Ito naman guys ay recent ko lang inilagay, so may mga space pa dito guys, so dinagdagan natin ng kaunting succulent. Then meron din tayo dito mga golam. Ito guys, niripat natin to recent landing guys. Nakatanim kasi ito sa ground dun sa ating succulent garden to sa gilid ng bahay. Yan guys, so plano natin guys dahil malamig malamig dito guys pag winter, hindi makasurvive yung golam jade
sa labas ng bahay. So plano natin ipasok sa loob ng bahay itong golem gate. And then ito guys, ito naman ay si Graptoberia titubans guys. Ito siya, Shirobautan ang tawag dito sa amin dito guys. So iyan guys, so far so good naman guys. Mukha siyang bouquet guys. Ito naman guys ay si Minibel. So nagka-damage ito nung winter. So buti naman naka-survive. And then ito naman guys ay yung ating mga Mebina. Ito guys hindi siya Mebina. Ewan. Tinusok ko lang dito guys. Ito isang may naligaw na isang succulent na hindi natin matandaan ang name. Ito naman si Alice Evans. Kulay yellow to guys kapag winter. So bagong ripat lang din natin ito guys. So green siya. Ito naman guys ay si Little Beauty. Ilang beses na natin ito guys na-cut. And then kapag kinat natin guys, dinadagdagan lang natin ng konting lupa sa ibabaw. Yan guys. And then nilagyan natin ng konting fertilizer. Ayan. Ito naman guys ay si Nikusana. So mukha siyang bouquet guys. Ayan. So maganda din ito guys kapag medyo bumaba na yung temperatura. Maganda yung kulay niya guys. So ayan guys ang itsura niya. And then dito naman guys meron tayong lovely rose na bagong dilig. Diniligan natin siya kahapon. So payat na guys yung dahon niya. So diniligan natin kahapon. So overnight guys naka-absorb na agad siya ng tubig. Ito guys, tumaba na yung dahon niya. Aparte ito naman guys yung mga sarili natin breed na succulent. Dito natin pinuwesto. Ito guys, ito naman guys hindi natin sariling breed. Ito naman ay si Longishima Cross Santa Luis. Ito guys. So napansin ko sa kanya guys, medyo sensitive siya sa init ng panahon. So ibinaba natin mula dun sa table lang ating mga collection ay inilipat natin dito sa table na medyo mababa. And then ito rin guys, hindi natin to sariling breed ito guys. Collection natin to. Then ito guys. Ito naman ay si White Champion. Medyo hindi siya okay kaya inilipat din natin dito guys. And then dito naman guys ay mga sarili din natin breed guys. Ito guys si Umoy de Cross Maria. Malaki na din siya guys. So dahil guys yung tatay niya ay si Maria. Yung Maria kasi dito sa lugar natin, yung Maria natin na collection medyo sensitive siya sa tag-araw. So hindi muna natin siya niripat guys. So naka-standby sila guys. Itong mga binirid sariling breed natin na succulent, naka-standby sila sa repotting. And then dito naman guys ay mayroong imbricata guys. So yung imbricata guys ay medyo nagugulat na lang tayo guys, may bigla na lang nagbabaybay. So dito na lang din natin siya pinuwesta sa harap na electric fan. At ito naman guys yung ating ginawa succulent wreath. Ito guys, ito ang latest look ng ating succulent wreath. Unang update guys ng ating succulent wreath simula nung ating ginawa siya. Ito guys. So dito guys, merong isang succulent guys na nagbaybay. Dito sa parting ito guys, si TP ata yung nagbaybay, nagmashi yung dahon niya. So pinalitan natin ng Peach Boy. Yan guys. And then dito din guys. So itong succulent wreath na ito guys ay inilagay muna natin dun sa ilalim ng table. So medyo okay na siya guys. So inilipat natin dito guys sa direct sun.
parting ito guys, itong tatlong succulent na ito guys, medyo hindi sila okay. So, nilagay din natin dito sa harap ng electric fan para malamig-lamigan naman kahit konti. Ito guys. Yung mga nagmasis kasi silang leaves, so medyo delikato guys. Ito naman guys, pumangit yung korte niya guys. May mga itim-itim din siya. So, dito muna sila para medyo malamigan man lang. Dito naman guys ay paraguanse, and then dito naman sa gilid ay dendrobium. Yan guys ang itsura niya. Guys, dahil yung mga succulent natin dito guys ay hindi pa mga stable, so yung ating shading cloth ay dinoble natin. Guys, ginagamitan din nga pala natin itong house na ito ng electric fan. Ang electric fan nga pala dito guys ay mula 8 AM ng umaga hanggang 5 PM ng hapon. Ang ginagamit nga pala nating electric fan ay zero bills dahil yung kanyang kuryente guys ay galing sa solar panel. Kapag ganitong summer season guys, yung ating greenhouse ay bukas yung likuran, yung dalawang gilid, at saka binubuksan din natin yung pintuan. Yung greenhouse natin ito guys ay yung temperatura dito sa loob ng greenhouse ay tumataas hanggang 50 degrees. Kaya usually guys, ang ating pag-update or pag-check ng ating mga succulent ay kung hindi morning or hapon. Kaya meron tayo guys na 6 PM routine. Plantitas routine guys yun ha. Kapag ganitong season guys ay off season tayo sa ating pagsasakulent. Kapag off season guys, hindi tayo nagre-ripat, hindi rin tayo nagpupropagate. Nagre-ripat lang tayo or nagpupropagate kapag meron something yung succulent. Ito naman guys yung ating Margaret Repin. So dito guys, medyo nagiging colorful na din guys yung kulay niya, although mainit pa dito sa lugar natin. So itong Margaret Repin guys, kaya meron dito guys na space ay meron dito nagbaybay na isang Margaret Repin. And then the rest naman guys ay okay yung Margaret Repin. Although may mga dry leaves din siya guys. Yan guys. Guys, ito naman guys ay another na arrangement natin na ginawa. Recent plan din guys. Months lang siguro. Ginawa siguro natin to mga end of June. Ganun guys. So, naka-upload din guys ito dito sa ating YouTube, dito sa ating channel. Kung paano ko ito ginawa. So, ito guys. So, yung style guys ng pagkagawa natin sa arrangement na ito ay hindi natin masyadong pinuno ng succulent. And next naman natin na i-update itong ating all Echeveria arrangement. So guys, ito ang itsura niya ngayon. So far so good naman guys itong ating all Echeveria arrangement. Awa naman ng Diyos, wala naman nagbabaybay na succulent dito sa pots na ito. Guys, ito naman malaking Echeveria ay si Echeveria parida. And then ito naman guys na parang bouquet ay si Echeveria arge. Ito guys ay another na low budget succulent arrangement na ginawa natin guys. So, ang latest looks niya guys ay ganito. So far so good naman guys dito sa arrangement nito. Wala naman nagbaybay. Ito guys ang itsura niya. At medyo naging crowded na din siya guys. Medyo
ginawa natin guys, medyo dinamihan natin yung lagay ng succulent dito sa arrangement na ito guys. Pero super so good naman guys. Para may nagmashi atang leaves. Ay, yabay. Delikado guys, may mashing leaves ito guys. Yan guys ang itsura. Then yung another pa natin na mga arrangement dito. Ito naman guys ay si RJ. So sa pots na ito guys ay puro RJ. Pinagsama-sama na guys natin yung mga na-propagate natin na RJ dito sa pots na ito. Yan guys ang itsura niya. Another mukhang bouquet. And then ito guys yung ating all echeveria arrangement. Yan guys ang itsura ng ating loob ng greenhouse. So andun guys yung ating mga pandilig. And then yun naman guys yung mga pinurpigate natin na sedum saka mga echeveria leaves. Yan guys yung ilalim ng table natin. Guys, kapag nga pala meron tayong succulent na may nagmamasin dahon, ang ginagawa natin guys para hindi na lumala yung pagmamasin ng dahon or yung kasi may nagmamasin dahon, meron siyang stem rot or root rot. So ginagawa natin guys ay ini-sprayan natin guys yung parte na nagkaroon ng mushy leaves. So ang ginagamit natin pang spray ay ito guys. Itong spray na ito guys ay nabili natin sa ating suking garden center or home center. Ito guys, ito lang guys yung ating ginagamit. Yan guys. So dahil meron guys na nagkaroon ng mushy leaves dito sa ating low budget arrangement dun sa parting diba? So inisprayan na natin agad guys para hindi na lumala yung sakit niya. Guys, hindi nga pala guys na hindi pa tayo guys sure na mapiprevent natin guys yung bacteria or yung fungus na meron yung diba? So mas okay pa rin guys na bigyan agad natin ng action or bigyan agad natin ng spray itong gamot yung nagkaroon na mushy leaves. Yan guys. That's for all guys. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa atin dito sa ating greenhouse. See you on our next video.